Australia win it 84-60. Ka-Express, isang bagay ang naging malinaw pagkatapos ng bagsak na kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Kapag wala si Kai Sotto, hirap na hirap ang Gilas. Walang rim protection, bagsak sa boards, at halatang walang dominant presence sa loob. Kaya ngayon na-realize ng mga fans, si Kai pala talaga ang pinakamahalagang player sa Gilas, ang tunay na puso at tulugon ng team. Kapag kasama si Kai, biglang nagiging modern at versatile ang Gilas, may depensa, may spacing at may intimidation sa ilalim. At kapag wala siya, ang opensa mabagal, ang depensa butas at kulang sa killer instinct. Kaya lahat ng mga Pinoy fans ngayon, sabik na sabik sa pagbabalik ni Kai ngayong November FIBA window. Para bang Messiah, na babalik para buhayin ulit ang laban ng Gilas. At ang tanong ngayon, ready na ba si Kai hindi lang para sa Gilas, kundi para tuluyang yakapin ang papel bilang the best player of Philippine basketball today? Ka-Express, pagkatapos ng nakakadismayang kampanya ng Gilas sa FIBA Asia Cup 2025, isang malaking tanong ang umaalingaw-ngaw sa buong basketball community. Bakit parang biglang bumagsak ang laro ng Gilas? At habang dinidiskusyonan ito ng mga fans, expert at kahit mga critics, isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas, Kai Sotto. Klaro na sa lahat ngayon, kapag wala si Kai, hirap na hirap ang Gilas. Sa Asia Cup, nakita natin kung paano bumagsak ang depensa ng ating national team. Walang shot blocker sa ilalim, walang tunay na rim protector na kayang magbigay ng takot sa kalaban. Ang rebounding numbers ng Gilas bumaba at halos bawat laban, kinakain ng kalaban ang shaded lane. Kung dati kampante tayo na may towering presence na si Kai sa gitna, ngayon ay kitang-kita ang butas. At hindi lang depensa ang napektuhan, offensively, ramdam din ang pagkawala ni Kai. Kapag nasa loob siya, nakaka-attract siya ng double team, kaya lumuluwag ang perimeter para sa shooters. Siya rin ang nagbibigay ng balance, isang modern big man, na kayang mag-post up, tumira sa labas, at mag-set ng solid screens para sa guards. At kung wala siya, biglang stagnant ang opensa, walang spacing at puro isolation play na lang na umaasa kina Justin Brownlee at Dwight Ramos. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang biglang natauhan. Nung una, maraming bumabatikos kay Kai, sinasabing hindi sapat ang impact niya, na dapat mag-improve pa siya sa physicality, na baka overrated lang siya. Pero nang nawala si Kai, doon mismo nakita ng lahat kung gaano kahalaga ang kanyang ambag. Binura ng sitwasyon ang lahat ng haters dahil kitang-kita, Gilas is not the same team without him. At ngayon, parang may Messiah narrative na nabuo sa paligid ni Kai. Kung dati may duda, ngayon may pananabik. Lahat sabik makita siyang bumalik sa November FIBA window dahil ramdam ng mga fans ito ang turning point. Ito ang magiging sagot kung mananatiling mabigat ang pakiramdam ng Gilas o muling sisiklab ang apoy ng laban para sa bayan. At dagdag pa rito, hindi lang basta pagbabalik ang inaasahan kay Kai. Sa kanyang training at exposure sa Japan B-League at international stints, unti-unti na siyang nagiging mas kumpletong player. Ang kanyang katawan mas lumalakas, ang kanyang laro mas nagiging modern, isang big man na may depensa, shooting at playmaking. Well, sa madaling salita, Kai Sotto is leveling up at the right time. Kaya sa pagbabalik niya, hindi lang simpleng reinforcement ang inaabangan, ito'y parang pagbabalik ng haligi ng Gilas, ang haligi na matagal nang nawawala. Kaya kung may dapat abangan ang buong basketball community, eto na yon. Kai Sotto, the savior of Gilas, coming this November. Mga ka-Express, para mas maintindihan natin kung gaano kahalaga si Kai sa Gilas, balikan natin ng mas malalim ang nangyari sa FIBA Asia Cup 2025. Hindi lang basta talo ang inabot ng Gilas, kundi halata ang pagbagsak ng kanilang laro sa bawat aspeto ng court. Unang problema, depensa. Kung dati kapag may Kai sa ilalim, automatic may insurance ang Gilas sa paint. May 7-3 na nakabantay na kayang mag-alter ng tira, magbantay ng dalawang tao ng sabay at magbigay ng presence na hindi basta-basta matatawaran. Pero ngayong wala siya, para bang naging open highway ang shaded lane ng Gilas. Sa Asia Cup, ang Gilas ay nag-average ng 38 points allowed sa paint per game, isa sa pinakamasama sa torneo. At hindi lang yon, halos lahat ng kalaban nagkaroon ng kumpiyansa na umatake diretso sa basket kasi walang natural rim protector. Ikalawang problema, rebounding. Nasanay na tayo na si Kai ang bumubunot ng mga crucial boards lalo na sa defensive rebounds para masimulan ang fast break.
Pero sa Asia Cup, bumagsak ang rebounding rate ng Gilas sa ilalim ng 45% kumpara sa halos 53% ng huling kampanya na nandoon pa si Kai. Ang ibig sabihin nito, mas maraming second chance opportunities ang nakukuha ng kalaban at doon na sila nakapagbigay ng dagok sa momentum ng Gilas. Ikatlong problema, opensa. Kapag nasa court si Kai, kahit hindi siya laging high scorer, nagiging magnet siya ng depensa. Kailangang mag-adjust ang kalaban, either mag-double sa kanya sa poste o ilabas ang big man nila sa perimeter kapag pumuposte siya malayo. Sa pagkawala ni Kai, nawala rin ang spacing ng Gilas, walang dumedemanda ng atensyon sa shaded lane, kaya nag-collapse ang depensa ng kalaban at naging mahirap para kina Justin Brownlee at Dwight Ramos na makahanap ng malinis na tira. Well, sa totoo lang, bumagsak ang field goal efficiency ng Gilas sa 40.2% at sa 3-point shooting naman halos 30% lang. So ibig sabihin, puro forced shots ang pinipilit nila kasi walang natural inside-outside balance. Ito yung klase ng problema na sana ay naagapan kung andon si Kai. Kung dati maraming nagsasabi si Kai ay hype lang at hindi pa handa sa big stage, biglang nagbago ang narrative pagkatapos ng Asia Cup. Marami ang nagsasabi ngayon, kung andyan lang si Kai, ibang-iba sana ang resulta. Sa Twitter, Facebook at kahit dito sa YouTube comment sections, makikita ang iisang tono na miss ng Gilas ang presence ni Kai. At dito pumapasok yung Messiah effect. Hindi na lang siya tinitingnan bilang prospect o bata na kailangan pang mag-develop. Sa mata ng mga fans, siya na ang haligi ng Gilas. Siya yung center na nagbibigay ng identity sa team, both sa opensa at sa depensa. Well, sa madaling salita, Kai is no longer just the future, he is the now. So ngayon, lahat ng mata ay nakaabang sa November FIBA window. Ang narrative ay malinaw. Kung gusto ng Gilas na bumangon at bumawi, kailangan nila ang pagbabalik ni Kai. Kai Express, matapos ang lahat ng pinagdaanan ng Gilas sa FIBA Asia Cup, malinaw na si Kai ang nawawalang piraso. At ngayong nalalapit na ang November FIBA window, eto na ang hinihintay ng lahat, ang pagbabalik ng Messiah ng Gilas. Kung tutuusin, hindi lang basta player si Kai, siya ang simbolo ng bagong pag-asa. Kapag nakikita siya ng mga fans sa loob ng court, parang nagiging buo ulit ang Gilas. May depensa, may opensa at higit sa lahat, may kumpiyansa. Dahil alam ng bawat Pinoy, kapag andyan si Kai, hindi basta-bastang titibagin ang Gilas. At kaya ngayong paparating na November window, ramdam na ramdam ang excitement ng buong bayan. Sa social media, sa sports talk shows, at sa mga usapan, iisa lang ang tema, Kai Sotto is back, at oras na para bumangon ang Gilas. Ka-Express, tandaan natin, mahirap talunin ang isang kupunan. Hindi lang naglalaro para manalo, kundi naglalaro dala ang puso ng buong bansa. At sa pagbabalik ni Kai, tiyak na mas lalakas ang sigaw, Laban Pilipinas, puso. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.